Tinitigan kita sa patuloy pa rin sa pagkakalampag ng pinto. Sigaw ka ng sigaw na ikaw ay palabasin sa silid na ito. Ngunit walang pumapansin sa iyo. Wala akong magawa kundi ang titigan ka lamang. Hindi ko rin magawang lapitan ka sapagkat mas lalo kang lumalayo sa akin. Ilang sandali lang ay napagod ka sa pagpupumilit na makalabas. Ito na lang ba palagi kong makikita? Lagi kang umiiyak kapag ako ay iyong naaalala. Kagaya ngayon, tumingin ka sa gawi ko at agad kang napaluha. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Umiwas ka ng tingin at agad na lumapit sa piano na nasa gitna ng silid. Nagsimula kang tumugtog ng paborito mong piyesa, ngunit sa ilang sandali ay padabog mong itong tinakpan bago ka bumalik sa pintuan. Hinahawakan mo lamang ang pinto na tila may naisip kang paraan para ikaw ay makalabas. Lumapit ako sa iyo para alamin kung ano ang gagawin mo, ngunit nang maramdaman mong papalapit ako ay sumigaw ka ng sumigaw. Huminga ako ng malalim bago umatras pabalik. Sumisigaw ka pa rin ng may kasamang iyak. Ang gusto ko lang naman ay mapatahan ka. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo man lang kasi magawang titigan ako ng matagal. Binabalot ka ng takot tuwing sinusubukan kong lumapit sa iyo. Wala naman akong gagawing masama at alam kong alam mo iyon. Halos ilang oras ka nang nakatayo dyan sa pintuan at patuloy na umaasang bubuksan nila ito. Naawa ako sa kalagayan mo. Gusto kong kausapin ka para gumaan ang pakiramdam mo. Ngunit ayaw mo talaga. Ano ba ang problema? May kasalanan ba akong nagawa? Kung gusto mo akong parusahan, tatanggapin ko. Sana huwag lang sa ganitong paraan na lumalayo ka sa akin. Tumulo muli ang sariwang luha sa iyong mga mata. Ilang beses ko ba dapat iparamdam sa iyo na wala kang kasalanan? Lumapit ako sa pintuan at sinubukan din iyong buksan. Pero nabigo ako. Nabigo kita. Gusto kong ilabas ka, pero hindi ko talaga magawa. Settle mo na next week, pero nandito ka pa rin sa madilim na silid na ito. Muli akong tumingin sa iyo. Napabuntong hininga ka at kinuha ang hairbrush malapit sa salamin. Wala sa sariling sinuklay mo ang iyong mahabang buhok. Namimiss mo na rin ba ang pagsusuklay ko sa buhok mo? Sana ay oo ang iyong sagot. Patuloy ka sa pagsuklay ng iyong buhok at pilit mong iniiwasan ang titig ko sa salamin. Napabuntong hininga na lang ako nang makita ang refleksyon mo nang umingiti. Ngunit ilang sandali pa ay nabalot ka ng takot. Sinabunutan mo ang iyong sarili at dahil doon agad kitang nilapitan. Sumigaw ka nang hinawakan kita. Hindi ko maatim na nakikita kang ganito, pero ito ka, sinasaktan ng iyong sarili. Napuno ng sigaw ang buong silid, pero walang naglakas ng loob para buksan ang pinto. Napayakap ka sa iyong sarili at unti-unting humina ang iyong pagsigaw at naging bulong na lamang. Lumuhod ako sa harap mo, pero hindi mo pa rin ako pinapansin. Tinititigan mo ang kabuuan ng silid. Natatakot ka pa rin ba? Huwag kang matakot. Nandito lang naman ako sa tabi mo. Hinahaplos ko ang iyong buhok at umaasang titingnan mo man lang ako. Ngunit wala ka pa rin sa iyong sarili. Kailangan mo na bang uminom ng gamot? Sa tingin ko ay inaatake ka na naman ng iyong sakit. Sakit na kahit kailan ay hindi na magagamot. Hinanap ko ang iyong gamot, ngunit hindi ko makita. Bumalik ako sa kinauupuan mo para magtanong, pero tinakpan mo ang iyong mga taenga. Napahawak ako sa sentido ko dahil sa kalagayan mo. Maya-maya ay may kumatok sa pinto.
Inaasahan kong tatakbo ka sa pinto para magmakaawa na ilabas ka, ngunit mali ako. Ikaw ay tumakbo sa iyong kama at tinakpan ang iyong sarili ng kumot. Ayaw mo bang gumaling? Nagtataka man ay hindi ko rin pinansin ang pagkatok sa pinto. Hindi ako nababahala dahil alam kong itinago mo ang gamot na ibinigay sa iyo kahapon. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumayo ka at may kinuha sa ilalim ng kama. Napangiti ako. Doon mo pala tinago ang iyong gamot. Sa isang iglap ay uminom mo. Ininom mo lahat ng laman ng bote. Pagkatapos ay umupo ka sa harap ng salamin. Sa tingin ko ay pagod ka na. Kaya mo iyon ginawa. Napapansin ko na nangihina ka na at habol mo na ang iyong paghinga. Niyakap kita habang nakatingin ka sa akin sa salamin. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mo akong titigan o lapitan. Iyon ay dahil sa natatakot kong itsura. Nakikita ko ang refleksyon ko sa salamin na naaagnas na ang katawan at puno ng sugat ang aking mukha. Dapat sa simula pa lamang ay pareho na tayong ganito. Kung sana hindi ka nakikipag-agawan ng manibela sa akin, edi sana magkasama tayo ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nila sisisihin sa pagkamatay ko. Hindi ka na makakaramdam ng sakit. Hindi ka na tatagal sa madilim na silid na ito. At higit sa lahat, hindi ka na nila masasabihang baliw. Dahil ngayon ay magkasama na tayo sa mundo ko.